Ang boss monster na ito ay ang Skull Demon na nasa level 45 habang kasama niya ang dalawang imp level 30 na nagsisilbi nitong alalay. Ang tatlong ay pare-parehong higher level gayunpaman kung magagawang nakawin ni Ray ang kanilang teknik malaki ang tayense niyang manalo. Inactivate ng ating bida ang extreme body enhancement sa kasumugod, tumalon siya sa ere upang bumwelo ng pag-atake puno ng puwersa at itinudo nga ang suntok na ibibigay sa dambuhalang Skull Demon. Gayunpaman ang atakeng iyon ay hindi man lang nakadampi sa halimaw, matapos nitong paganahin ang kanyang mana barrier. Napaatras na lang si Ray pabalik sa pinanggalingan, habang nakangiwit na naiisip na tama ang hinala niyang hindi man lang gagana ang kanyang atake. Dahil sa mana barrier hindi magawang mahawakan ni Ray ang Skull Demon, kaya't hindi din niya magawang makuha ang skill nito. Bigla namang umatungal ang Skull Demon sa kalumipad papasugod sa ating bida, umatake ito gamit ang matatalim niyang kuko na nagawa namang iwasan ni Ray. Sinabi ng ating bida sa isip na para mawasak ang barrier wala na siyang iba pang pagpipilian kundi gamitin ang kanyang alas. Nilingan niya ang dalawang lumilipad na paniki, saka ito ang pinagbalingan niya ng pansin at pinagsusugod. Malakas niyang binigwasan ang isa sa mga paniki kaya't nagawa niyang makuha ang taglay nitong skill na Ice Needle. Inilabas niya ang fireball sa kamay nang makitang papasugod ang paniki, saka inunahan ito sa pag-atake gamit ang malakas na puwersa ng apoy. Matapos mapatay ang isang paniki naman ang hinarap niya, nagpakawala siya ng malakas na Ice Needle na tumama naman sa walang kalaban-labang halimaw. Nang matalo ang dalawang alip oras ng Skull Demon bumaba sa sahig si Ray upang harapin muli ang boss monster. Gayunpaman gamit ang natatanging kapangyarihan pinanumbalik ng Skull Demon ang buhay ng kanyang alip oras. Para sa iba iisipin na talagang problema ang dala ng paniking halimaw, ngunit ikinatuwa pa ni Ray ang pagkabuhay nito sa mabilis na sinalubong sa ere upang doon magsalpukan ang kanilang atake. Walang kahirap-hirap niyang tinagpa ang katawan ng paniki na agad nitong ikinamatay. Kasunod nun ang pag-level up ng ating bida na siyang dahilan kung bakit ikinatutuwa pa niya ang pagkakaroon ng kalaban. Matapos tumaas ang kanyang level sabay din na tumaas ang amount ng mana na kaya niyang kontrolin, at nabuksan din ang bagong skill na skill synthesis na talagang iniintay ni Ray. Muling umatungal ang dambuhalang halimaw ngunit bago pa ito muling sumugod, pinalabas ni Ray ang Ice Needle isang kamay habang fireball naman sa isa pang kamay. Seryoso niyang binanggit ang skill synthesis saka pinadate ang kanyang palad, at doon nagsimulang magsanib ang dalawang magkaibang kulay at skills. Tumalon siya sa ere sa kabamwelo ng pag-atake habang nag-iintay sa ibaba ang dambuhalang Skull Demon. Buong lakas na pinakawala ni Ray ang Fire Lance patungo sa kanyang kalaban, na kaagad namang hinaranggan ng Skull Demon gamit ang mana barrier. Hindi naman nagpatinag ang ating bida at mas lalo pang pinagtibay ang kanyang atake, hanggang sa magawa niyang sirain ang barrier at maabot ang kamay ng Skull Demon. Nang magdampi ang kanilang kamay doon nakuha ni Ray ang skill nitong mana barrier, at isang atake na lang magagawa na niyang tuluyang matalo ang pangit na halimaw. Inactivate ni Ray ang extreme body enhancement nang sa ganun mas lalong maging malakas ang kanyang atake. Habang nahihilo pa ang Skull Demon hindi na nagsayang pa ng oras si Ray at muling umatake gamit ang Fire Lance direkta sa katawaf bahagi ng Skull Demon. Umalangaw-ngaw ang atungal ng dambuhalang boss monster habang nasusunog ang katawan nito hanggang sa tuluyan ng maglaho at tanging ang Magic Stone na lang ang maiwan. Sunod-sunod na pag-level up ang muling natamo ni Ray at mula sa level 28 umakyat ito sa level 33. Nakahinga naman si Ray nang matapos ang laban sa kapinununasan ang namuong pawis sa kanyang mukha. Ang skill synthesis ay may kakayahang pagsamahin ang dalawang skills, isa itong advanced technique na mas napapalakas ang kapangyarihan ng pinagsamang skills na magagamit lang ng mage na nasa level 30. Umupo ang ating bida sa sahig habang hawak ang malaking magic stone, bahagya o siyang nagduda kanina sa kakayahan ngunit sa huli maayos niyang nagamit ang bago niyang skill. Sa gitna ng pagpapahinga dumating ang notification na naabot niya na ang requirements, kaya't tumaas din ang rate enable ng skilled ray na dating 3 ay naging 5. Ikinatuwa naman ito ng ating bida dahil higit itong mas magiging kagamit-gamit. Pagbalik sa headquarters inilapag ni Ray ang berdeng gemstone sa lamesa, laking gulat naman ni Ray na nang makitang ang natalo ng ating bida ay isang Skull Demon. Nanlaglag din ang panga ng babae nang malaman na nasa level 33 na si Ray, at naabot niya yun sa loob lang ng isang araw.
Napakamot naman si Ray sa batok sa kanakangiting sinabi na sinuwert lang siya. Gayunpaman hindi pa din maproseso ni Reyna dahil noon lang niya nadinig na nag-level up ng ganun kabilis ang isang mage. Ayon kay Reyna sa ganoong antas agad na magiging B-rank si Ray, sa isang banda isang lalaki naman ang nakikinig sa kanilang usapan. Tumigil ang mundo ni Ray nang madinig sa kanyang likuran ang boses ni Kai, sinabi nito na imposibleng maging B-rank ang asong kagaya ng ating bida. Mapang insulto niyang tinawag na colorless ang ating bida at sinalaysay kay Reyna na hindi man lang natuto ang kapatid kahit isang skill. Hindi naman sumagot si Ray sa pang-iinsultong pahayag ni Kai sa kanya, kundi tanging matalim lang na tingin ang ipinukol niya dito. Sinabi ni Reyna na tama ang sinabi ni Kai ngunit sa pagkakataong yun isang Red Cap at Skull Demon ang nagawang talunin ni Kurosaki Ray. Nang madinig yun kaagad siyang nilinga ng hambog na kapatid sa kanagpalabas ng purple na mana, at galit na sumugod sa kanya upang umisa ng suntok. Sa lakas ng inilabas na mana ni Kai naramdaman ng lahat sa loob ang malakas na hangin. Ngunit nang sumuntok siya sinalolang ito ng ating bida sa pamamagitan ng mana barrier. Ngumisi pa si Ray at may pang-asar na sinabing delikado ang ginawa ng kanyang kapatid. Tarantang napasigaw si Reyna upang pigilan ang girian ng dalawa. Sinabi naman ni Kai na tama ang balitang na-awaken na nga ang skills ni Ray. Gayunpaman patutsada na niya na wag masaya ang ating bida dahil lang doon, saka sinabing siya mismo ang aalam kung hanggang saan ang kaya ng kanyang kapatid. Kabadong tanong ni Reyna kung nais bang makipaglaban ni Kai. Saad naman ng hambog na kung talagang B-rank level nga si Ray walang dapat ikatakot si Reyna. Magsasalita pa sana ang babae upang pigilan si Kai, ngunit muli na namang hinamak ng hambog na Purple King si Ray at sinabing mukhang kasinungalingan lang ang tungkol sa B-rank skills nito. Ikinuyom naman ng ating bida ang kamao sa nag-isip, alam niyang kahit na tumanggi siya ngayon sa hamon hindi niya matatakasan ang kahambugan ng kapatid. Dahil doon matapang niyang tinanggap ang hamon, na mas lalo namang ikinanggalit ng ngipin ni Kai. Nagtungo sila sa Mage Arena upang doon maglaban habang tanging si Reyna lang ang kanilang saksi. Ayon kay Ray kapag mas malakas ang kalaban kailangan maging maingat sa pagkontrol ng ilalabas na mana, kaya't hindi niya hahayaang makampante siya sa anumang aspeto ng laban. Dahil malaki ang agwat ng kanilang level maihahalin tulad sa tatlong skill ang kayang gawin ni Ray, samantalang si Kai naman ay 5 dahil kasalukuyan itong nasa level 50. Alam ng ating bida na kaagad siyang matatalo kapag nakipaglaban siya ng sabayan, kaya't naisip niyang punan muna ang agwat sa pagitan nilang dalawa. Si Ray ang unang umatake gamit ang Ice Needle, na dinapensahan naman ni Kai ng Fireball. Nagsalpukan sa ere ang malakas na atake ng dalawa at lumikha pa itong ng makapal na usok, dahil doon hindi kaagad nakita ni Kai ang lihim na paglapit ng ating bida, at nagawa niyang ilagan ang lahat ng fireball sa pamamagitan ng extreme body enhancement sa kamabilis na ninakaw ang 4 na skill ni Kai. Halata naman sa lalaki ang pagkagulat ng mapagtantong dual wielder ang minamaliit niyang si Ray. Samantalang base sa kalkulasyon ng ating bida isang skills na lang ang kaya ngayong paganahin ni Kai gamit ang natitira nitong mana. Pinaganya ni Ray ang skill synthesis sa nagpakawala ng napakalakas na Ice Lance. Hindi naman umiwas ang hambog na lalaki habang iniisip ang mga nagagawa ngayon ng isang colorless. Imbes na kabahan ay napangisi pa ang hambog na si Kai, saka biglang umatake ng fireball na nagpatamba sa ating bida. Tumilapon pa atras si Ray at hindi niya maisip kung paano natalo ang skill synthesis, gamit ang isang simpleng skill na fireball. Sinabi ni Kai na dahil sa kakayahan ni Ray na gumamit ng 3 kulay, kaya't inakala nitong kaya na siyang talunin. Ngunit pagmamalaki niya na magkaiba ang level nila at walang binatbat sa kanya ang kakayahan ng ating bida. Animoy adik na nakangisipang nagpakawala ng sunod-sunod na fireball ang hambog na si Kai saka sinabing sumayaw sa atake niya si Ray. Puro pagtakbo at iwas naman ang ginawa ng ating bida nang sa ganun ay hindi siya matamaan. Nang makahanap ng pagkakataon muli siyang umatake gamit nag-Ice Lance, ngunit baliwala lang na umiwas si Kai sa kamuling Bumwelo upang umatake. Nang pakawala ni Kai ang napakalakas na fireball ginamit ni Ray ang mana barrier upang salagin ito, ngunit sa lakas ni Kai kahit ang matibay na barrier ay nagawa nitong wasakin. Tumilapon si Ray at bumagsak sa sahig dahil doon walang katapusang pagngisi ang gumuhit sa labi ni Kai samantalang napamura na lang ang ating bida.
Sinabi ni Kai na magpatira pa sa kanya ang kapatid at bibigyan niya ito ng isa pang pagkakataon, sabay senadoryas ng kamay na parabang nag-uutos sa isang alipin. Tumatawa at mapang insulto niyang pinapasunod si Rey na sabihin patawad at hindi niya simasadyang madala ng emosyon. Alam ni Rey na hindi niya kayang manalo laban kay Kai lalo na't limitado lang ang alam niyang galaw kumpara dito. Sa puntong yun naiisip niya ng sumuko, ngunit nang maisip na mamumuhay muli siya bilang alila ni Kai, tumayo siya at matapang na sinabing hindi niya gagawin ang iniuutos nito. Nang marinig ito sinabi ni Kai na wala na siyang pamimilian kundi ang kunin ang buhay ng ating bida. Inactivate ng hambog ang overclock skill, isang skill na nagbibigay sa kanya ng kakayahang kontrolin ang napakalaking amount ng mana at doblehin pa ang mana ng bawat atake. Pinalabas ni Kai ang fireball sa isang kamay sa kasinabing ito ang tunay na kapangyarihan ng Purple King. Mas pinalakas at nakakakilabot na kapangyarihanong mana ang bomb alot kay Kai habang nakalutang sa tabi niya ang napakaraming fireball na 10 beses na mas malakas kesa sa normal na atake. Doon napagtanto ni Rey na ito ang skill na meron si Kai na siyang dahilan kung bakit siya ang pinakamalakas sa lahat. Kaya nitong gumamit ng pinakamalaking amount ng mana kumpara sa ibang mga king. Gayunpaman hindi nagpatinag ang ating bida at sinabing ang skill na yun mismo ang iniintay niyang gamitin ni Kai.